Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum EPP, Family and Consumer Science, Grade 4, Quarter 3, Week 3. At ang ating tatalakayin ay mga kagamitan at hakbang sa pagsasaing ng bigas or konbensyonal at makabagong pamamaraan. Pamantayang pangnilalaman. Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa mga tungkuling pangtahanan. Pamantayan sa pagganap. Ang mga mag-aaral ay naisasagawa ang mga gawaing pantahanan ng may pag-iingat. Kasanayang pampagkatuto. Mga kasanayan. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas, konbensyonal at makabagong pamamaraan. At naisasagawa ang mga hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Day 1. Tumawag ng mag-aaral upang bumunot ng isang bagay sa loob ng kahon. Ipakita ito sa mga klase at sabihin ang gamit nito sa paglilinis o pag-aayos ng sarili. Narito ang mga nilalaman ng kahon at gamit nito. Mga bata, nautusan ka na ba ng iyong ina na magsaing ng bigas? Ano-ano ang mga hakbang na iyong ginawa sa pagsasaing? Sa iyong palagay, bakit mahalaga na matutunan ng isang mag-aaral sa ika-4 na baitang ang aralin ito? Ngayon, isulat ang mga salita at mga kahulugan sa paper strips. Pagtatapatin ito ng mga mag-aaral sa pisara. Ngayon, ating talakayin ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Kaldero. Ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ito ay mayroong malalim na katawan, may hawakan at may takip. Rice cooker. Modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na dekuryente at may automatic na setting. Kalan. Ito ay ang kagamitang panluto na kadalasang yari sa metal. Ginagamitan ng LPG upang umapoy. Tasa o panukat. Ito ay ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Sandok. Maaari rin itong gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Maghahanda ang guro ng puzzle na nagpapakita ng larawan ng kaldero at rice cooker. Ilagay ang mga piraso sa magkahiwalay na envelope. Ipabuo ito sa mga mag-aaral. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga sumusunod. Una, ano ang nakalarawan sa puzzle na iyong binuo? Pangalawa, ano ang gamit nito? Pangatlo, sino sa inyo ang gumagamit nito sa pagluluto ng kanin? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain.
Pangkatin ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo at bigyan ng set ng gamit ang bawat grupo. Hilingin sa bawat grupo na gumawa ng maikling pakitang gawa o roleplay na nagpapakita kung paano gamitin ang mga naibigay na gamit sa proseso ng pagluluto ng kanin. Itaguyod ang pagkamalikhain at bigyang diin ang tamang gamit ng bawat isa. Pagkatapos ng gawain, sagutin naman natin ang mga sumusunod. Ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagsasaing ng bigas, maging tradisyonal na paraan o ang makabagong paraan? Bakit mahalaga ang kanin sa ating mga Pilipino at sa iba pang kultura? Ngayon, pumili sa isa sa mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Iguhit ito sa isang maiksing bond paper at kulayan. Sa ibaba ng guhit ay isulat ang gamit ng bagay na ito. Day 2. Mga bata, paano gawin ang pagsasaing ng bigas? Sino-sino sa inyo ang marunong magsaing? Bakit kailangan na magsaing tayo araw-araw? Ating talakayin ang mga hakbang sa konbensyonal na pagsasaing. Ang tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang ginagamitan ng kaldero o kawali. Narito ang pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin at ilagay ito sa kaldero. Paghuhugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas sa ilalim ng malamig na tubig upang alisin ang alikabok, dumi at iba pang labis na kagamitan sa bigas. Pagmimerienda ng tubig. Gamit ang tasa o iba pang sukatan, sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas sa kaldero o kawali. Karaniwan, ito ay 1 tasa ng bigas at 2 tasang tubig. Ngunit maaari itong mag-iba depende sa uri ng bigas at sa personal na kagustuhan sa luto ng kanin. Pagpapakulo. Ilagay ang kaldero o kawali sa kalan at hayaang kumulo ang tubig. Kapag kumulo na, bawasan ang apoy sa katamtamang init at hayaang maluto ang bigas. Pagluluto. Takpan ang kaldero o kawali gamit ang takip at hayaang maluto ang bigas sa mababang apoy. Manatilihin itong nakataklob hanggang sa maging malambot at maluto ang bigas. Paglilipat sa bandehado. Kapag tapos na ang pagluluto, pwede mong ilipat ang kanin sa bandehado para mabilis itong lumamig at hindi masyadong malutong. Ngayon, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng activity sheet na naihanda. Pagtutulungan ng mga kasapi ng pangkat na punan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas ayon sa kanilang karanasan at kaalaman. Maaaring di mapunan lahat ang kahon o kung kulang naman ay maaari itong dagdagan ng pangkat. Ididikit ng bawat pangkat ang natapos na gawain sa pisara at ito ay magsisilbing springboard para sa bagong aralin. Ngayon mga bata, sagutan natin ang mga sumusunod. Una, ano-ano sa iyong palagay ang mga hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas? Pangalawa, ano-ano ang mga dapat tandaan at gawing pag-iingat sa pagsasaing ng bigas?
Ngayon ay ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang tamang hakbang na dapat sundin sa tradisyonal o konbensyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Habang nanonood ay itatala ng mga mag-aaral ang mga hakbang na isinasagawa ng guro at ito ay ihahambing sa kanilang gawain na nakadikit sa pisara. Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan na ginamit sa pagsasaing ng bigas. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Day 3. Mga bata, ano-ano mga kagamitan sa pagsasaing ang nakilala o nakikita ninyo sa inyong tahanan? Ngayon ay ating talakayin ang mga hakbang sa pagsasaing gamit ang rice cooker. Ang makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang gumagamit ng modernong kagamitan tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin gamit ang panukat at ilagay ito sa rice cooker. Paghuhugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas ng maligamgam na tubig upang maalis ang alikabok at dumi. Pagmimerienda ng tubig. Gamit ang timbangan o sukatan, sukatin ang tamang dami ng bigas at tubig. Ilipat ang hinugasang bigas sa loob ng rice cooker at idagdag ang tamang dami ng tubig. Pagsasaayos ng settings. Ang modernong rice cooker ay may iba't ibang settings depende sa uri ng bigas at sa kagustuhan sa luto ng kanin. Ilagay ang tamang setting batay sa iyong preference o sa uri ng bigas na ginagamit mo. Pagluluto. I-on ang rice cooker at hayaang magluto. Ang mga advanced na rice cooker ay may mga sensor na nagtutukoy kung kailan natapos ng lutuin ang bigas. Maaari itong otomatikong lumipat sa warm na setting pagkatapos ng pagluluto. Pag-antabay. Habang nagluluto, hindi na kailangan pang bantayan ng masusi ang proseso. Ang rice cooker ay nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan dahil sa kakayahang mag-otomatikong kontrol sa temperatura at oras ng pagluluto. Paglilipat sa bandehado. Kapag natapos ng lutuin ng rice cooker ang bigas, maaari mong ilipat ito sa isang bandehado kung gusto mo itong mapalamig ng mas mabilis. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod. Una, ano-ano ang pagkakapareho ng tradisyonal na pagsasaing ng bigas sa pagsasaing gamit ang rice cooker? Pangalawa, ano-ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker? At pangatlo, alin sa dalawang paraan ng pagsasaing ang mas gusto mong gamitin? Bakit? Ngayon ay ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang tamang hakbang na dapat sundin sa makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Habang nanonood ay itatala ng mga mag-aaral ang mga hakbang na isinasagawa ng guro bilang paghahanda sa kanilang gagawing return demonstration. Ngayon ay sagutan natin ang mga tanong. Mga bata, ang iyong pamilya ba ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Bilang isang mag-aaral sa ika-4 na baitang,
Ano ang magagawa mo para makatulong sa suliranin ng kagutuman sa bansa? Ngayon ay ayusin ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas sa tradisyonal na pamamaraan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 mula sa unang hakbang hanggang sa huling hakbang. Day 4. Ngayon mga bata, balikan ang nakaraang aralin. Isa-isahin ng mga mag-aaral ang tamang hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na susunod sa mga hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. Narito ang mga panuto. Una, bumuo ng 4 pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Pangatlo, isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. At pang-apat, gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawaing ito. Paghambingin ang tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ng rice cooker sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabilang bahagi ng bilog ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Ngayon, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na sinusundan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Narito ang mga panuto. Una, bumuo ng 4 pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Pangatlo, isagawa ang wastong hakbang sa modernong pagsasaing ng bigas. At pang-apat, gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawain ito. Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!